ama ng dalawang dato, Canole Horror Story. Masayang naglalaro ang batang si Dinggoy malapit sa bahay ng kanyang lolo na si Marcelo, nang biglang napalabas ang matandang Marcelo dahil nakadinig siya ng sumisigaw na nagmumula sa malayo. Tatang Marcelo! Tatang Marcelo! Oh, bakit? May naggugulo ho sa baryo. Hinahanap ho kayo. Ha? Sino ang mga yon? Hindi ko ho alam eh. Basta hinahanap ho kayo. Galit na galit. Ang mga itsura nakakatakot. Para silang mga patay na nabuhay. Ganon ba? Sige, salamat. Umuwi ka na at iligtas mo ang pamilya mo. Oho. Dali-daling umuwi ang lalaking nagsumbong sa kanya at ang kanyang apo na si Dinggoy ay pinapasok niya sa loob. Kaya naman pala, halos 4 na araw 4 na gabi hindi mapakali ang matandang Marcelo dahil nararamdaman niyang may paparating pala na panganib. Lolo? Bakit daw po? Dinggoy, wag na wag kang lalabas. Wag na wag kang sisilip kung ano man ang makita mo, apo. Lolo, parang takot na takot po yung taong nagsumbong dito. Totoo yan, Dinggoy. Dahil hindi biro ang nangyayari sa baryo. Sige na, magtalokbong ka ng kumot. Takpan mo ang tenga mo. Sige po, Lolo. Makalipas ang ilang oras, narating na ng mga taong naghahanap kay matandang Marcelo ang kanyang bahay. Hindi na siya nagulat sa mga itsura ng mga taong yon dahil sanay na siya sa mga ganon, at ang matandang Marcelo ay isang tanyag na albularyo sa kanila. Hindi lang ito basta isang albularyo, dahil kaya nitong makipagsabayan ng suntukan at harap-harapan sa kung sino mang hahamon sa kanya ng patayan. Sino kayo? Hinahanap niyo raw ako? Meron ba tayong dapat na pag-usapan? Ako si Marcelo. Ako lang naman ang hinahanap niyo sa baryo. Bakit kailangan niyong idamay ang baryong nananahimik? Kung meron kayong problema sa akin, pues, kausapin niyo ako. Ikaw pala si matandang Marcelo. Hindi talaga ikaw ang pakay ko, pero meron lang akong gustong malaman. Sino ka ba? Magpakilala ka muna bago mo ilahad ang lahat ng gusto mong sabihin. Ako si Lacan Hunyo. Ako ang tumatayong ama ng 2 datong pinatay ni Nolesto. Anong sabi mo? Hinahanap ko si Nolesto. Alam kong meron kang kaugnayan sa kanya. Mag-iingat ka at iparating mo sa kanya na hinahanap ko siya. Yun lang naman ang sinabi ng lalaking nagpapakilalang Lacan Hunyo. Napansin ng matandang Marcelo na si Lacan Hunyo ay merong suot-suot na 3 mundo medalyon. Alam niya sa kanyang sarili na ang mga taong nagtatangan noon ay hindi basta-basta, dahil hindi rin basta-basta kung paano ba ito manahin at matutunan. Kaunting kaalaman, ang 3 mundo medalyon ay kayang mag-utos ng lahat ng mga nilalang na nabubuhay na purong masasama.
kauna-unahan, lahi ng mga aswang, mangkukulam, mangbabarang, pati na rin ang mga demonyong pagala-gala sa lupa. Sige ho, ipaparating ko sa aking kaibigan na hinahanap mo siya. Muli, anong pangalan niyo? Ako si Lakan Hunyo. Iparating mo ito sa kanya, Marcelo. Sabihin mo, papatayin ko siya. Bigla na lamang nawala yon sa kanyang harapan. Ang natira na lang, usok na kulay itim. Pagkatapos noon, pinuntahan ng matanda ang kanyang apo na si Dinggoy. Nakita niyang walang malay ang bata, tapos dumudugo ang ilong. Bilang isang tanyag na albularyo sa kanila, alam ng matandang Marcelo ang gagawin niya. Maya-maya pa nagising na ang kanyang apo. Lolo? Nakatulog po pala ako? Oo apo, nakatulog ka. Dahil sa sobrang lakas ng presensya ni Lakan Hunyo, pati ikaw nadamay. Yung mga pananim natin, natuyo ang mga dahon at nagsigsilaglagan yung mga bunga ng kamatis. Apo, halika, bumangon ka na. Pagbangon ng bata, madaling inutusan ito ng kanyang lolo na sumalok ng tubig sa balon upang ang kanilang pananim ay buhusan ng tubig dahil nagbabaka sakali silang mabuhay. Habang nagdidilig ang maglolo, napansin niyang yung mga dahon na tuyo na nahulog ay bigla na lamang parang nasusunog dahil unti-unti silang nagiging abo. Diyos ko! Ganun ba kalakas ang Lakan Hunyo na yon? Kahit wala na siya, ramdam na ramdam ko ang napakabigat na presensya. Diyos ko po, huwag niyo po kaming pababayaan. Lolo, sino po si Lakan Hunyo? Siya ang nagpunta rito. Hinahanap niya ang aking kapanalig na si Nole. Pero lolo, saan po natin matatagpuan si Nole? Kung siya po ang hinahanap. Walang problema doon na po. Aantayin ko lang na sumapit ang 6:00 ng hapon at magpapadala ako sa kanya ng mensahe gamit ang hangin. Sige po lolo, nakakatakot naman po yung Hunyo na yun. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, nagsimula na sa pagdarasal ang matandang Marcelo. Kanoda! Alam kong nadidinig mo ko. May nagpunta rito kanina. Katanghali ang tapat yon. Nagpapakilala ito bilang Lakan Hunyo. Hinahanap ka niya. Galit na galit siya sa'yo. Dahil yung 2 anak niyang dato ay pinaslang mo raw. Una, ako ang hinanap ng Lakan na yon. Dahil na rin siguro, alam niyang magkakilala tayo. Kanole, hindi biro ang nangyayari dito. Parang awa mo na. Puntahan mo kami rito sa amin. Nakikiusap ako sa'yo. Dahil naniniwala ako na hanggat hindi ka lumilitaw, ay uubusin ni Lakan Hunyo ang mga tao rito. Parang awa mo na. Matapos sabihin yon ng matandang Marcelo, si Kanole ay nakatingin lang sa itaas. Naririnig kita, tandang Marcelo. Huwag ka mag-alala. Bukas na bukas. Pag naibenta ko na yung mga gulay ko, pupuntahan kita dyan. Wika ni Kanole at kinabukasan nga nagtungo siya sa lugar ni matandang Marcelo.
Lolo, meron pong dumarating. Baka si Kanole na yan. Siya na nga ito. Kahit na nasa dilim siya, hindi ko man siya nakikita. Nararamdaman ko ang kanyang presensya. Apo, magpainit ka ng tubig at kailangan magkape ng aking bisita. Sige po, Lolo. Magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Kapanalig. Maraming salamat at narinig mo ang aking mensahe sa langit. Lubhang napakadelikado ng mensahe nyo sa akin. Bakit po ba? Ano bang problema ron sa lakan na yon? Sa aking pagkakaadam, ang mga lakan ay talagang mababait. Pero ayon sa inyong mensahe, parang ibe. Parang may mali. Mali talaga. Maling ipakilala niya ang sarili niya bilang isang lakan. Sino ba yung tinutukoy niyang dalawang datu? Hindi ko alam. Ikaw ang makakasagot niyang, Kanole, kung sino ba ang mga datong napatay mo. Malamang na magkapatid yon. Hinding-hindi ko malilimutan si Dato Talaugon at si Dato Agdaw. Sa aking pagkakatanda, ang dalawang datong napaslang ko ay magkapatid at sa pagkakatanda ko rin, si Agdaw ay nasa lugar ng aking mga gabay. Magmula noon hanggang ngayon, nakakulong lang siya at hinding-hindi na siya makakaalis doon. Siguro, sa pagkakaalam ng kanilang magulang na si Lacanhunyo ay patay na rin pati si Agdaw. Kanole, bago ang lahat, nais ko lamang ipaalala sa iyo na si Lacanhunyo ay merong gamit na Tres Mundo Medallion. Ha? Ano? Tres Mundo Medallion? Por Diyos por Santo, napakadalang ng taong pwedeng magtangan nun. Yun na nga eh. Yun ang pinoproblema ko. Hindi ko sigurado, Kanole, kung kakayanin mo ba si Lacanhunyo. Ayon sa mga nakita ko sa kanya, desidido siyang tapusin ka, Kanole. Sabihin na ho natin na abot hanggang ilalim ng lupa ang lakas ng lakan na yan. Pero naniniwala ho ako na hindi naman porket meron siyang Tres Mundo Medallion, kakayanin niya kung ikulong kung saan man. Meron akong mga gabay na handang tumulong sa akin. Maraming salamat ho sa agarang pagsusumbong sa akin para maagapan natin kung ano man ang mga susunod na gagawin ng Lacanhunyo na yan. Heto na ang kape. Magkape ka muna, Kanole. Napansin ko lang ho, yung dinaanan kong baryo. Bakit ganon? Para bang nalanos yung lugar. Ha? Anong ibig mong sabihin? Napansin ko merong mga bahay na nilipad yung bubong. Yung katabing puno, nabuwal. Yung mga bakod, nasira. May makita man akong tao, pero sa labas lang ng bahay. Gusto ko silang kausapin kung bakit. Pero para bang takot na takot sila, lalong-lalo na sa taong hindi naman nila kilala. Yun na pala ang sinasabi sa akin ng nagsumbong. Merong nanggugulo sa baryo. At yun nga sila Lacanhunyo. Hindi ko alam na pati pala ang kanilang mga tahanan ay sinira ng mga tao niya. Pwede ba tayong magpunta roon ngayon? Tara, samahan mo ako. Alamin natin kung talaga bang sila ang may gawa nun. Sige, ngayon din. Apo, sumama ka sa akin. Opo, Lolo. Nagtungo sila sa baryo. Lahat ng mga taong nakikita nila ay tila ba natatakot sa kanila. Sandali lang! Huwag mo kaming pagsaraduhan. Ako ito, si Matandang Marcelo. Anong nangyari sa bahay niyo? Bakit nagkaganyan? Kayo ho pala.
Tatang Marcelo, alam niyo ho ba na kayo ang hinahanap ng mga taong nanggulo dito? Para silang mga demonyo kung titignan nakakatakot ho. Yung isa doon, yung may malaki ang katawan, sinipa lang yung puno ng sampalok nabuwala. Sa buong buhay ko ho, Tatang Marcelo. Ngayon pa lang ho ako nakaengkwentro ng ganun. Mga taong parang may tunay na kapangyarihan ang bumabalot sa mga pagkatao nila. Patawarin mo ko, Aga, nang dahil sa akin na damay pa kayo. Wala ho yun. Ang importante ho sa amin, walang namatay sa amin. Dalawin ho yung kapitbahay. Mukhang mas masyahol ang nangyari sa bahay nila. Tignan niyo ho, nabuwala. Sige, Aga. Sige. Tao po! Tao po! Magandang gabi po! Ako ho ito, si Marcelo. Ang albularyong naninirahan sa labas ng baryo. Tao po! Lolo, wala po yatang tao. Meron. May tao sa loob. Nagkaroon sila ng pobya, kaya ayaw nilang magbukas ng pintuan. Tao po! Tao po! Magbukas ho kayo ng pintuan. Hindi ho kami mga kaaway na sisira ng inyong tahanan. Tao po! Tao po? Mga tao ba kayo? Ha? Sinira niyo ang tahanan namin. Ay, sandali lang, Iha. Ako ito, si Tandang Marcelo. Kilala ko ho kayo. Pero itong kasama niyo. Huwag ka mag-alala, Iha. Kapanalig ko siya. Albularyo din. Nakakatakot ho. Yung mga taong dumadaan dito na hindi namin kilala. Natatakot na po kami. Huwag kang matakot, Iha. Maaring hindi mo ako kilala. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay kaaway ako. Meron lang akong maikling katanungan. Sino ang sumira ng bahay niyo? Yung lalaking nakakatakot. Meron siyang mga kasamang mga kapwa niya nakakatakot. Sige ho, magsasarado na ho kami ng bahay gabi na. Kapansin-pansin sa mga tao roon yung takot. Halos ayaw na nilang magtiwala, lalong-lalo na sa mga bagong muka. Katulad na lang ni Kanole na madalang dumalaw sa lugar na yon. Isa na siya sa iniiwasan ng mga tao. Pag-uwi nila ng kanilang bahay, dito nagkwentuhan sila ni Matandang Marcelo kung ano ba ang pinagmulan kung bakit napas lang ni Kanole ang magkapatid na datu. Simple lang po. Tawag ng tungkulin bilang isang albularyo at sundalo ng Panginoon. Kung kayo man po ang lalagay sa akin, malamang na ganun din ang gagawin nyo. Mas pipiliin ko ang buhay ng maraming tao kesa buhay ng walang kwentang dato na yun. Tandaan nyo po, kailanman ay hindi ako umatras sa hamon. Kaya gagawin ko ang gusto ko. Gagawin ko ang lahat. At nang sa ganon, makapagsalba ako ng buhay ng tao. May tanong ko rin ho, saan ba natin hahanapin yung lakanhunyo na yan? Total siya lang naman ang sinadya ko rito. Yon ang problema natin. Hindi natin alam kung saan ba natin mahahanap ang lakanhunyo na yon. Pero naniniwala ako, Kanole, na kapag nainip siya, tiyak na babalik siya dito. Antayin natin ang pagkakataon na yon. Sige ho. Habang hindi pa nagpapakita si Lakanhunyo, napagdesisyonan ni Kanole na tumulong sa paggawa ng bahay ng mga taong siniraan ng bahay. Sa pamamagitan na yon, nakilala siya ng mga tao bilang mabuting tao at hindi masama. Iba't ibang kwento ang nasagap ni Kanole
Sa mga taong yun, halos lahat sila pare-parehas ang sinasabi at halos lahat sila ay merong takot na nararamdaman. Kung usaping mga aswang, hindi na raw yun bago sa kanila. At kung mga aswang lang naman daw ang sasalakay sa tahimik nilang baryo, ay meron silang panglaban. Isang linggo roon si Kanole. Dito pa lamang nagpakita sila Kanhunyo. Papadilim na nung mga oras na yon, nang bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan, kasabay noon yung pagragasa ng hangin. Napatingin na lang si Kanole sa langit. Ang pinagtataka niya kung bakit wala namang ulap pero napakalakas ng ulan. Naniniwala ho ako ngayon na yang sila Kanhunyo ay darating. Tandang Marcelo, patulugin niyo na po ang apo niyo. Oo, sige. Maya-maya pa, yung inaasahan ni Kanole ay darating na. Sa harap mismo ng kanilang bahay, kung saan merong pananima, doon nagpakita sila Kanhunyo at kasama niya pa yung kanyang amuyong. Sila na yan. Mag-iingat ka, Kanole. Mag-iingat ka. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi ko dadalhin dito sa inyong kubkuban ang gulong ito. Lakanhunyo! Ikaw na ba yan? Ako ang taong hinahanap mo. Ako si Nolesto. Bakit? Bakit galit na galit ka sa akin? Dahil ba sa pagpaslang ko sa iyong anak? Oo, si Dato Talaugon ay napatay ko na. Pero yung isa, nakakulong sa mundo ng aking mga gabay. At kung tatanungin mo naman ako kung bakit ko nagawa yon, simple lang ang isasagot ko sa'yo. Masasama ang mga anak mo, kaya't nararapat lang na sila ay paslangin. Matapos magwika ng ganon ni Kanole, lumapit sa kanya sila Kanhunyo at sinabing, Bakit mo ginawa yon? Alam kong ang aking mga anak ay matitigas ang ulo. Meron silang sariling mundo. Meron silang sariling kakayanan. Ano ang tunay na dahilan? Pwede ba? Lumayo ka sa akin ng konti. Dahil yung suot mong tres mundo ay mainit. Sige. Pagbibigyan kita. Sagutin mo ko sa aking mga katanungan. Bakit mo ginawa yon? Sinagot na kita. Dahil masasama ang anak mo. Gagawin ko yun ng paulit-ulit. Para lang makapagsalba ng buhay ng tao. Ngayon, Lakanhunyo, kung talaga bang lakan ka. Tatanungin kita. Bilang isang taong nabubuhay ng maayos sa mundo, tapos guguluhin ng kung sino, hindi ka ba magagalit? Hindi mo ba ipagtatanggol ang sarili mo? Kung sasabihin mong oo, tama lang din yung ginawa ko. Tama lang din na pinaslang ko ang dalawa mong anak. Alam mo, Nolesto, napapahanga ako sa bawat sagot mo sa aking mga katanungan. Inaanyayahan kita. Puntahan mo ko sa pag-aari kong isla na nakapagitna sa karagatan. Tandaan mo, walang sino man ang nakakarating sa aking pag-aaring isla hanggat hindi ko pinapayagan. Maraming mga manlalayaga ang dumadaan doon pero ni minsan hindi nila nakikita ang aking pag-aari. Pagkatapos noon, ay bigla na lamang nawala sila Lakanhunyo. Katulad ng dati,
usok na lang ang naiiwan. Tignan mo tong lakan na ito. Saan ba natin hahanapin yung isla niya? Ni hindi man lang nag-iwan ng gabay? Gusto pa tayong pahirapan. Nakita mo ba, Kanole? Yung suot niyang tres mundo. Yon ang iingatan mo. Alam ko po yun. Pinoproblema ko lang. Saan natin hahanapin yung isla na yun? Meron ho ba kayong ideya? Katulad mo wala. Pero syempre, bilang isang tanyag na albularyo na merong kakayanan na kumonekta sa mga babaylan, kakausapin ko sila. Sige ho. Kahit ngayon puntahan natin yung lugar ng babaylan. Pumunta si Kanole at ang matandang Marcelo sa lugar ng babaylan. Ang bahay pala ng babaylan ay nasa gilid ng batis, tapos medyo may kalayuan. Bago nila marating ang lugar, hinarang pa sila ng matandang hukluban. Lalaki ang matandang yun. Napakarami nitong katanungan na animoy siya ang nagsisilbing tagapagbantay ng babaylan. Matandang hukluban, nakikiusap ako sa'yo. Napaka-importante ng lakad namin. Paraanin mo kami. Pakiusap. Bago kayo dumaan, sagutin mo ang aking katanungan. Sino ka? Bakit ganyan kalakas ang iyong presensya? Ako si Nole. Okay na ba? Tanggap mo na ba ang paliwanag ko? Nasagot na ba ang iyong katanungan? At kung meron ka pang katanungan, matandang hukluban, ako ang tanungin mo dahil ako ang taga rito. Pupunta kami sa kaibigan kong babaylan. Meron akong mga itatanong na mga importanteng bagay, kaya't paraanin mo kami. Pagkatapos nun, dito pa lamang sila pinadaan. Magandang gabi, kaibigang babaylan. Ipagpatawad mo kung naabala pa namin ang iyong pamamahinga. Alam kong alam mo ang ibig sabihin ng pagpunta ko rito sa iyong lugar. Nais lang namin alamin kung saan ba namin matatagpuan ang tagong isla ni Lacanhonyo. Kanina lang ay galing siya sa bahay. Galit na galit siya sa kasama ko. At inaanyayahan niya kami na puntahan namin ang kanyang balwarte. Pakiusap, kaibigang babaylan. Alam kong matutulungan mo kami sa bagay na yan. Walang problema doon, Marcelo. Ngayon din, aalamin natin sa aking mga kaibigan kung saan ba matatagpuan yang si Lacanhonyo. Salamat. Salamat. Tandang Marcelo, sigurado bang kayang alamin ng babaylan na ito? Kung saan natin matatagpuan yang si Lacanhonyo? Magtiwala ka lang, Kanole. Mukha lang siyang walang kayang gawin. Mukha lang siyang matandang uugod-ugod na. Pero kung hindi mo na itatanong, halos nasa mahigit 100 na ang edad ng matandang yan. At ni minsan, hindi pa siya sumablay sa aking mga katanungan. Dito lang tayo, hayaan natin siyang mag-focus sa ginagawa niya. Sige ho. Halos 1 oras na nag-aantay sa labas si Kanole at si matandang Marcelo. Nainip na si Kanole sa paglabas ng babaylan, kaya't sumilip siya sa bintana at dito niya nakita yung iba't ibang klaseng nilalang na animoy meron silang pinagmimitingan. May kasama roon ng babaylan. Sino kaya ang mga yun? Pakawari ko'y ipinatawag niya ang lahat ng pwede niyang makausap upang sa ganon malaman natin kung nasan ba ang kinalalagyan ni Lacanhonyo.
Pumasok na kayo. Tapos na. Aling Babaylan, alam niyo na po ba kung saan namin makikita yung lakanhunyo na yan? Oo. Ang kanyang lugar ay nakapagitna sa karagatan. Merong sukat na halos 10 ektarya ang isla. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Ang islang yun, kung sino man ang makakarating ay hindi na nakakalabas ng buhay. Maraming mga manlalayag ang nawawala sa lugar na yun. At ang aking pinagdududahan, walang iba kung hindi si Lacanhunyo. Meron siyang suot na Tres Mundo medalyon. At ang Tres Mundo na yon ay merong kakayanan na mag-utos sa mga matataas na uri ng aswang. Naniniwala din ako na kapag natsambahan na yung mga matataas na uri ng aswang ay nasa kanyang isla, sila ang bumibiktima sa mga dayuhang manlalayag o sa mga kapwa natin Pilipino. Nabanggit ko na yun sa kanya. Ganun ba? Sige. Isusulat ko rito sa lumang papel kung saan nyo matatagpuan. Mag-iingat kayo, Marcelo, at ikaw din. Oho. Maraming salamat po. Kinabukasan, ipinaplano na ni Canole at ni Matandang Marcelo na magpunta roon. Pero ayon kay Canole, siya na lang ang dapat na magtungo. Pumayag naman ang Matandang Marcelo dahil walang kasama ang kanyang apo sa bahay kung sasama siya kay Canole. Ipinag-utos din noon ni Canole na kailangan niya ng masasakyan kahit nakalabaw lang. Nang dahil sa merong kalabaw ang Matandang Marcelo, ipinahiram noon kay Canole yung kalabaw para hindi siya mapagod sa kanyang paglalakbay. Alis na ho ako. Asahan niyo po na babalik ako ng buhay. Aasahan ko yan, kapanalig! Aasahan ko yan! Talunin mo! Yang si Lacanhunyo! Oho. Pangako po. Pangako. Sa paglalakbay ni Canole sakay ang kalabaw, nadadaanan niya ang bahay ng kanyang mga kapanalig. Hindi kasi biro ang pagpunta sa isla na pag-aari ni Lacanhunyo. Napakalayo nun kung tutuusin, kaya't inabot si Canole ng 1 linggo bago niya marating yung pinakapangpang ng dagat. Kalabaw, alam kong hindi mo ko naiintindihan. Dito ka lang Huwag kang aalis dito. O kaya na bumalik ka na lang doon sa amo mo. Para makabalik ka, magsusugo ako ng 1 ibon na magsisilbi mong gabay. Aasahan ko na makakauwi ka ng ligtas sa iyong amo. At senyas na rin sa kanya na naihatid mo ko ng maayos dito sa Pangpang. Sige na, sundan mo ang ibon na yon. Siya ang magsisilbing gabay mo para makauwi ka. Alam ni Canole sa kanyang sarili na hindi siya maiintindihan ng kalabaw. Pero ikinagulat niya dahil yung itinuturo niyang ibon na nagpapalutang-lutang ay sinundan ng kalabaw. Nakakatuwa naman. Mag-iingat ka! Sigaw pa ni Canole. Ngayon, ang problema niya, milya-milya ang layo ng isla mula sa Pangpang. Hindi naman pwedeng puro sisid lang ang gagawin niya para marating niya ang lugar ni Lacanhunyo. Hindi naman pwedeng puro lakad lang sa tubig ang gagawin niya para marating niya ang lugar. Hindi imposibleng kayang gawin yon ni Canole dahil meron siyang tangan-tangan na pinakamalakas na mutya ng tubig. At alam din niya sa kanyang sarili na maraming lamang dagat ang haharang sa kanya.
Mag-aantay na lang ako ng mangingisda. Hihiramin ko na lang yung bangka niya. Wika pa ni Kanole. Sa loob ng magdamag, inaantay niyang may mapadpad doon na mangingisda. Pero walang dumaan. Kaya't napagpasyahan niyang pumutol ng mga sahan ng saging at siya mismo ang gagawa ng kanyang balsa upang marating ang lugar nila Kanhunyo. Isang oras lang yon ginawa ni Kanole at nagsimula na siyang magsagwan. Nakalayo lang siya ng 2 oras sa pangpang. Halos hindi na matanaw ng kanyang mata yung kanyang pinanggalingan. Maya-maya pa, napakadilim na talaga ng paligid. Tapos sa katubigan ay merong mga umiilaw. Nakakatuwa naman. Napakadalang sa buhay kong makakita ng ganito. Wika ni Kanole, ang mga umiilaw, yun yung mga tinatawag na jellyfish. Napakaganda nung panahon ng mga oras na yun. Hanggang sa maya-maya pa, naramdaman niyang merong mga matang nakatingin sa kanya. Nagmumula yon sa himpapawid. Kahit na mataas ka, kahit lumabas ka pa ng mundo, nararamdaman kita. Sino ka? Kanina mo pa ako sinusubaybayan. May kasalanan ba ako sa'yo? Ha? Alam ni Kanole sa kanyang sarili na ang kanyang sinisigawan, yung kanina pa palutang-lutang sa itaas. At alam niyang ito ay mataas na uri ng aswang. Alam kong naririnig mo ko, kaya wag kang mahiyang sumagot. Maririnig kita. Magmula dyan sa kinalalagyan mo sa itaas. Narinig nga ni Kanole ang napakalakas na sigaw nun. Inaantay ka na ng aming lakan. Napakatagal mo. Merong nakahandang pasalubong sa'yo. Ganun ba? Pwes umuwi ka na. Sabihin mo sa inyong lakan na paparating na ako. Dalian mo! Hindi pwede. Kailangan kitang gabayan. Baka maligaw ka lang. Mali ang tinatahak mo kanina pa. Sundan mo ko. Sumunod ka. Mali pala ang tinatahak ni Kanole dahil siya ay nililigaw ng mga lamang dagat na kalaban. Sumagwan muli si Kanole at sinundan niya yung palutang-lutang na kanyang kausap. Halos 1 orasyon na walang tigil hanggat maya-maya pa ay napansin niyang meron na ngang isla. Napakadilim na isla. Heto na kaya yun? Maraming isla rito. Pero, ang galing ko naman. Natsambahan ko pa. Maya-maya pa, narating na ni Kanole ang pangpang. Sa unang tingin, sa unang pakikiramdam, para bang wala lang ang isla na yon. Iniwan niya ang kanyang balsa at pumasok siya sa kagubatan. Ilan-ilan lang sa mga puno ang kanyang nadaanan nung biglang sinalubong siya ng daang-daang pana na nagliliyab. Oh hindi. Ano to? Sigaw pa ni Kanole. Walang kaabog-abog nang tamaan siya sa tiyan, sa dibdib, sa ulo, sa paa, sa braso at sa hita. Tapos nadinig niya yung mga nagsisigawan. Pinalibutan ng mga yon si Kanole at pinagbubunot yung mga nakatama sa kanya na pana. Inakala ng mga taong yun napatay na si Kanole, pero akmang bibit-bitin nila ito nang bigla siyang magwala. Bitawan niyo ako! Mga tampalasang kayo! Mga katutubo kayo, diba?
Bakit nyo ginagawa ito sa isang bisita? Bitawan nyo ako sinabi. Kung hindi, mapipilitan akong pagpapapatayin kayo. Tila ba hindi nakakaintindi ng Tagalog ang mga katutubo? Kaya yung isa doon, nagawa pang suntukin si Kanole sa likuran. Nabusit siya sa sumuntok sa kanya, kaya't binali niya ang braso noon. Hindi pa ako patay. Oo, tumusok sa katawan ko ang mga pana pero hindi ibig sabihin noon ay patay na ako. Kahit hindi nyo tanggalin ang mga panang nakabaon sa aking buong katawan, kaya ko yang tanggalin sa harapan nyo. Naunahan nyo lang ako. Ikinagulat ng mga katutubo, yung mga tama ni Kanole maging sa muka ay biglang naghilom. Nagtakbuhan tuloy ang mga yon. Iparating nyo kay Lakanhon nyo. Napaparating na ako. Dalian nyo! Bigla na lamang nawala ang mga katutubo sa loob ng gubat. Tama kaya tong napuntahan ko? Ito na kaya talaga yon? Hoy, aswang! Nasaan ka na? Bakit hinayaan mong panain ako ng mga katutubo? Sabihin mo nga sa akin, ito ba yung tamang isla na hinahanap ko? Habang sinasabi yon ni Kanole, wala na yung palutang-lutang na aswang sa itaas. Magpagayon pa man, alam niyang naririnig ng aswang na yon yung pinagsisigawan ni Kanole. Maya-maya pa, sumagot sa kanya yung aswang, pero malapit na ito sa kanya. Tama ang pinuntahan mo. Dahil ito ang pinakabungad na pag-aari ni Lakanhunyo. Mag-iingat ka. Baka hindi ka makarating ng buhay sa kanya. Maraming kalaban dito. Huwag mo kong takasan. Hoy! Bigla na lamang yun lumipad, kaya't nagpatuloy si Kanole sa paglalakad. Malawak pala ang islang yun, malayong malayo sa mga sinabi sa kanya ng babaylan. Madilim pa rin ang paligid dahil sa gabi nung mga oras na yon, kaya't napagpasyahan ni Kanole na magsabit ng duyan. Bukas na lang ako lalakad. Humanda ka sa akin bukas, Lakan. Alam ni Kanole na sa pagtulog niya sa isang pwesto, hindi maiiwasang merong tatraydor sa kanya. Ganon pa man, tumawag siya ng magbabantay sa kanya. Bantayan niyo ako, aking mga gabay. Kailangan ko munang magpahinga. Magmula nang dumating ako sa lugar ni matandang Marcelo, halos wala akong pahinga. Hindi pa rin ako kumakain dahil hindi ako nakakaramdam ng gutom. Madali namang sumang-ayon sa kanya ang kanyang mga gabay. Madali rin siyang nakatulog at nagising siya kinabukasan. Ang sarap ng hangin dito. Kailangan ko nang kumain. Maya-maya pa, may napadaan doon na isang bayawak. Hindi biro yung laki ng bayawak, kaya't madali niya itong pinunterya gamit lamang ng bato. Inihaw niya ang bayawak na yun. Habang kinakain niya ito, naramdaman niyang nandoon na naman yung aswang at nang pipikon pa. Kumakain ka rin pala. Akala ko'y hindi ka kumakain. Dalian mo! Inaantay ka na nila Kaana. Huwag mo nga akong istorbohin. Umalis ka na nga rito. Ayoko. Penge ako niyan. Penge! Oh, kunin mo yung ulo. Ayoko ng ulo. Gusto ko yung laman. O di kunin mo yung laman. Nagkasundo pa sila. Naghati pa sila sa pagkain ng bayawak.
May tanong ko lang sa iyo, kaibigang aswang. Bakit ba abot yata hanggang lupa galit sa akin ng lakan na yun Masarap tong binigay mo sa akin. Hoy, tinatanong kita. Bakit ba ang laki ng galit sa akin noon Siyempre, ikaw man din ang mawalan ng anak, hindi ka ba magagalit? Kaya't sulitin mo na ang pagkain mo dahil ito na ang huling kain mo. Sus! Di ako naniniwala ron. Alam mo, di ako lilisan sa mundong to hanggat hindi ko pa natatapos ang pasanin ko sa buhay. Ikaw ang kumain ng marami. Dahil kapag natsambahan kita, doon mismo kung saan ba nakatayo ang lakan, mamamatay ka rin. Ha! Iyon ang akala mo. Hindi mo alam kung anong kayang gawin namin. Si Lakan Hunyo ay merong 3 mundo. Marami siyang kayang utusan. Kaya't mag-iingat ka. Bibigyan lang kita ng kaunting ideya. Ang susunod na tatahakin mo ay lugar ng mga demonyo. Kaya't mag-iingat ka. Salamat dito. Salamat! Habang tumatawa yon, bitbit nito yung kalahati ng bayawak tapos lumalayo. Huwag mo kong takutin. Walang sino man ang pwedeng tumakot sa akin. Maliban lang sa aking pinaglilingkuran Wika ni Kanole, pagkatapos noon ay naglakad na siya at binitbit ang kanyang duyan. Maaari kasing pakinabangan niya pa yon kung sakaling hindi niya agad mararating yung lugar mismo ng lakan. Sabi ng aswang na yon, ang susunod na tatahakin ko, lugar ng mga tunay na kalaban. Masyado kang nahihibang lakan. Nagawa mo pang utusan ng mga ganon? Balang araw, sila ang makikinabang sa'yo. Matapos sabihin yon ni Kanole, heto na. At naramdaman niya na yung inaasahan niya. Hindi man ito nakikita ng kanyang mga mata, pero ramdam niya yung bigat sa paligid na animoy. Anumang oras ay pwede siyang salakayin. Ano ba? Puro paramdam ba? Wala bang magpapakita sa akin dyan? Tapusin na natin to. Ang layo pa ng pinanggalingan ko. Ano ba? Magpakita na kayo sa akin. May nagpakita nga sa kanya. Para itong aswang, meron siyang pakpak na malaki na parang sa paniki. Tapos yung ulo nun ay merong 2 sungay na matulis. Oh, ikaw na pala yung sinasabi ng kapwa mo. Hindi ka tunay na kalaban. Kalahi mo lang din. Di ba? Kalahi mo lang din. Yung nang pipikon sa akin. Tapos sasabihin niya, ikaw daw ay ganito, na ganyan. Diyos ko naman. Simulan mo na. Salakayin mo na ako. Hindi pala biro ang makakaharap ni Kanole ng mga oras na yon. Marami pala sila. Pinalibutan ng mga ito si Kanole. Halos tagkakalahating di pa lang ang pagitan nila tapos bumuka ang pakpak ng mga yon. Nagsilbing bakod ni Kanole ang bilang nila. Oo. Sandali lang. Isa-isa lang. Para kayong mga hindi lalaki Pagtutulungan niyo ko? Sige, nasa sa inyo yan Pero wag niyong asahan na nag-iisa lang akong lalaban sa inyo. Tinawag ni Kanole ang kanyang mga gabay. Ora mismo, 3 ang nagpakita kaya't nagpulasan ang mga yon. Maaring malakas ka. Maaring marami kang gabay na pwedeng tawagin. Pero hindi ka namin lalabanan. Dumaan ka na sa teritoryo namin at inaantay ka na ni Lakan. Yun naman pala Takot din naman pala kayo. Hindi naman sa pagyayabang para sa akin mga wala kayong silbi. Hindi ko kayo ilalagay
sa ika-10 ng pinakamalakas na aking nakalaban. Nagpatuloy si Kanole sa paglalakad. Dito niya nasalubong yung 3 matanda na merong iisang muka. Oh, 3 matanda, isang muka. Magkakapatid ba kayo? Hindi kami magkakapatid. Iisa lang kami. Dahil sa mga nakikita mong yan, lalo naming napapatunayan na mahina ka pala. Anong sabi mo? Mahina? Baka ikaw? Iba ang pamamaraan ng matandang hukluban. Purong usal lang ang ginagawa nun. Naramdaman ni Kanole yung usal niya kaya't kinontra niya ito ng usal din. Akala mo siguro hindi ko alam yung ginagawa mo. Pwes, isang medalyong ko lang ang katapat niyan. Yung dasal na nakatatak dito, yun ang uusalin ko para basagin niyang panglalason mo sa akin, tanda. Matanda ka na. Magbago ka na. Huwag mong hayaan na yung sarili mo ay nagpapaalipin dito sa lugar na ito. Naalala tuloy ni Kanole ang matandang gumanon sa kanya nang puntahan niya ang lugar ni Dato Agdao. Nakaramdam siya ng awa, pero kung paninindigan niya ang awa niyang yun, baka siya pa ang mamatay dahil labis na napakadelikado ng pinakakawalan na usal ng matandang hukluban. Ano, Lola? Ngayon alam mo na ba na yung mga usal mo ay kayang wasakin ng usal ko sa pamamagitan ng medalyong kong merong tatak? Ano? Walang magagawa ang mga yan. Sumuko ka na, Lola. Ang matandang hukluban na merong kaparehas ay unti-unting napapaluhod. Kung maaari sana ayokong umabot sa ganito eh. Pero nandito na tayo. Pasensya ka na, Lola. Dadaanan na lang kita. Natalo ni Kanole sa pamamagitan ng kanyang usal ang matandang hukluban. Kung inyong tatanungin, anong klaseng medalyon ba ang ginamit ni Kanole? Yung sinasabi niyang merong tatak. Ito ay isang antigong medalyon na ipinamana pa sa kanya ng kanyang maestro. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang lugar ng mga taong malalaki ang katawan tapos merong 3 ulo. Alam niya sa kanyang sarili na ang mga ito ay gawi-gawing. Gawi-gawing? Tama. Hindi ako nagkakamali. Kayo ay mga gawi-gawing. Mga kaibigan, pati ba naman kayo? Pati ba naman kayo na nananahimik ay nagpapaalipin? Makikiraan ako. Hindi kayo ang sadya ako rito. Bahala na kayo kung gusto nyo akong traidorin. Kinausap din sila ni Kanole sa sarili nilang lengguwahe. Oo, ang mga gawing-gawing ay merong sariling lengguwahe. Marami silang kayang usalin at tinatapatan din ito ni Kanole ng ganon. Hanggang sa nagkaintindihan sila sa sarili nilang lengguwahe, dito pa lamang nakadaan si Kanole at yung isa roon ay meron pang paalala. Ang sabi noon, hindi nila gusto ang kanilang ginagawa. Ganun ba, kaibigan? Salamat. Wika ni Kanole at sinabi pang mag-iingat siya dahil lubhang napakadelikado ng susunod niyang tatahakin. Makalipas ang 10 minutong paglalakad, nakita ni Kanole yung tulay na puno. Sa kanyang pagkakaalala, punong nabuwal yun. Ito yung tinatawag na bulak. At sa ibaba nun, halos hindi mo matatanaw yung pinakaibaba dahil napakadilim. Kung sakaling maputol ang tulay na bulak, tiyak na dire-diretso siya pa ibaba. At wala na sigurong mabubuhay
kung sakaling meron mang taong mahulog sa taas nun. Alam kong napakadelikado nito. Di ako takot sa itaas. Tandaan nyo yan. Partida, pipikit pa ako niyan. Pumikit nga si Kanole habang tumutulay sa puno. Habang siya ay nakapikit, yung kanyang isip naman ay parang nagsisilbing mata niya. Maya-maya pa, may dumagit sa kanya pero napaghandaan niya yon dahil naputol ang pakpak noon. Kala mo nakapikit man ako. Pero hindi ibig sabihin nun wala na akong makikita. Sige, sumugod pa ang gustong sumugod. Marami pang dumagit sa kanya pero lahat ng mga yon ay napuputulan ng pakpak dahil yung hawak niyang punyal ay humahaba. Kapag naputol ang pakpak ng mga dumadagit sa kanya ay dire-diretsyong nahuhulog papaibaba. At ang napansin pa ni Kanole, sa tuwing nahuhulog yung mga umaatake sa kanya ay meron silang sigaw. Yung mga sigaw na parabang humihingi ng tulong. Ano kayang meron sa ibaba nun? Bakit kaya ganon? Wika ni Kanole nang malampasan niya yung tulay na puno. Naalala ko, nang pumunta ako sa lugar ni Dato Agdaw, napakaraming pagsubok. Parang ganon din dito pero mas delikado ito. Matapos niyang sabihin yun ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. Maya-maya pa, naramdaman na ni Kanole yung presensya ni Lacanhunyo. Malapit na, konti na lang. Wika niya. Hindi nagtagal, mga mandirigma ng Lakan ang sumalubong sa kanya. Isa sa mga yon ang lumapit habang hawak-hawak yung napakatulis na espada. Kaibigan, ikaw ba ang pinaka-leader ng mga mandirigma ng Lakan? Paraanin niyo ko. Ilang araw na akong naglalakbay dito sa isla na ito. Alam kong sabik na ang inyong Lakan na magkita kaming muli. Alam kong ibubuhos niya sa akin ang kanyang galit. Paraanin mo ko, mandirigma. Huwag mong intayin na tayo-tayo pa ang magpatayan dito. Kahit marami ang bilang nyo, hinding-hindi ko kayo aatrasan. Paraanin mo ko. Nagulat si Kanole sa isinagot sa kanya ng mandirigma ng Lakan. Maaring yun ang pagkakakilala mo sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun galit sa iyo ang aming Lakan. Lahat ng mga nangyari dito ay merong ibig sabihin. Napaka-importante ng pagtawag niya sa iyo. Gusto kanyang kausapin sa mga napaka-importanting bagay. Pararaanin ka namin at ihahatid ka namin ng maayos. Anong sabi mo? Parang matalinhaga yung binibitawan mong salita, kaibigang mandirigma. Parang hindi ganyan ang iniisip kong mangyari. Halika na, sumama ka na sa amin. O sige. Sumama nga si Kanole sa kanila. Isinakay pa siya sa kabayo at sabay-sabay nilang binabagtas ang loob ng kagubatan. Kaibigang mandirigma, hindi ko lubos maisip yung mga sinabi mo. Bakit ganon? Ang iniisip ko na ang inyong Lakan ay merong malaking galit sa akin. Kaibigan, bigyan mo nga ako ng ideya kung bakit. Para kasing mali eh. Merong ibig sabihin ang pagpapatawad sa'yo. Anong sabi mo? Pagpapatawad? O baka naman pagpapatawag? Pagpapatawad. Patawad talaga? Bakit?
Hindi ko ito kayang ipaliwanag sa iyo at wala akong karapatan na gawin yon. Malapit na tayo. Kanina pa nag-aantay sa iyo si Lakan. Uulitin ko sa iyo, Dayo. Merong ibig sabihin ang pagpapatawad sa iyo. Hindi patawag, patawad. Bumaba na si Kanole mula sa kabayo na kanyang sinasakyan at sinalubong siya ng dalawang babae. Oh, para saan ito? Wika ni Kanole dahil merong isinabit sa kanya na parabang ribbon, tapos merong iba't ibang klase ng bulaklak. May puti, may pula, may asul, pero walang itim. Kagalang-galang na Lakan. Nandito na ako. Katulad ng ating napagkasunduan, pupuntahan kita sa lugar mo. Alam mo sa sarili mo na hindi mo kami binigyan ng ideya para hanapin ka. Nagugulat ako eh. Ang alam ko galit ka sa akin. Hindi ganito ang inaasahan kong pagsalubong sa akin. Katulad na lang ng pagsalubong sa akin ng mga alipores mo. Anong ibig sabihin nito? Kaibigang Lakan. Pumasok ka sa loob. Kumain muna tayo. Naghanda ako ng makakain para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ang mga hinanda naming pagkain ay walang lason dahil lahat kami ay makakasabay mong kumain. Malaya kang kukuha ng gusto mo at yung kukunin mo ay kukunin din namin. Pagpapatunay na walang traiduran na mangyayari dito. Napakadaming pagkain. Halos lahat na yata ng mga masasarap na pagkain ay nakahain doon. Kaharap ni Kanole yung iba't ibang klase ng tao. May dato, may raha, at meron ding iba pang Lakan. Anong ibig sabihin nito? Lakan Hunyo, di ba yung galit mo sa akin abot hanggang ilalim? Bakit ganito? Parang napaka-espesyal ko naman yata rito. Tawagang espesyal ka rito, Nole. Patawarin mo ko kung hindi maganda ang pagkakakilala mo sa akin. Pero Lakan, yung baryong dinaanan mo sinira mo. Anong ibig mong sabihin? Wala akong sinisirang baryo. Oo, aminin ko sa'yo na ako ang tumatayong ama ni Agdao at ni Talaugon. Kahit alam kong ikaw ang pumaslang sa kanila, hindi ibig sabihin noon ay meron na akong galit sa'yo. At inuulit ko, wala akong sinisirang baryo. Pero ayon sa mga tao doon, dumaan kayo. Sinira nyo ang kanilang tahanan. Bumagsak yung mga bahay at nagkanda putol-putol ang mga puno. Alam mo bang isa yan sa dahilan ko sa pagpunta rito? Dahil gusto kong maliwanagan kung tunay ka bang Lakan. Ang tunay na Lakan, hindi nananakit. Ang totoong Lakan, nagmamahal ng mga tao. Nasaan na yung Tres Mundo medallion mo? Heto ba? Oo, tama ka. Hindi gawain ng isang Lakan ang manakit ng kapwa-tao. Ang tunay na Lakan ay nagmamahal ng tunay na tao. Tunay na tao? Anong tingin mo sa mga sumulubong sa akin? Huwag kang mag-alala sa bagay na yon. Sila ay aking mga tagapagbantay. At hindi lahat ng nagtatangan ng Tres Mundo medallion ay masama. Merong mga katulad nating mga tao na merong magandang hangarin kapag tinangan na ang Tres Mundo. Maraming kayang gawin ng Tres Mundo na ito. Ganon pa man hindi ko ito ginagamit sa masama. Diretsahin mo na nga ako, Lakan Hunyo. Oo, naniniwala na ako na isa ka palang Lakan at ipinakita mo sa akin ang iyong kabutihan. Ano ba talagang sadya mo sa akin? Gusto mo bang patayin ako dahil sa pagkapatay ko sa dalawang anak-anakan mong dato? Maaring iyon ang nakarating sa iyo. Nagkakamali ka. Ang totoo niyan,
Ang dalawa kong anak ay merong sariling mundo. Hindi sila nagpapigil sa akin. Gusto nilang maging masama. Lumayo sila sa aking mga bisig. Gusto nilang magsarili at pumatay at kumain ng maraming tao. Hindi ko sila napigilan. At nung malaman kong parehas mo silang napatay, ang totoo niyan, ikinatuwa ko pa yon. Anong sabi mo? Ikaw yung klase ng ama na natutuwa kapag namatay ang anak. Sa klase ng aking katayuan dayo. Bilang isang lakana, mas iintindihin ko ang buhay ng maraming tao. Ikinatutuwa ko na namatay silang dalawa at kaya kita ipinatawag ito ang totoo. Makinig ka. Gulat na gulat si Canole sa mga sinabi ni Lacanhunyo. Kaya pala siya pilit na pinapupunta sa lugar kung nasaan ba sila naroroon upang maging isa siyang kapanalig. Anong sabi mo, Lakan? Hindi yata ako makapaniwala na mismong Lakan na ang lumalapit sa akin at nag-aalok para maging kapanalig ko. Napakagandang offer niyan para sa akin. Pero Lakan, mali ang mang-alipin ka ng mga katutubo ng gawing-gawing at ng matandang hukluban. Papayag ako sa gusto mo. Pero sa isang kondisyones, lahat ng mga inaalipin mo rito sa isla na ito ay iyong pakakawalan at bibigyan mo sila ng sarili nilang buhay. Pababayaan mo sila na mamuhay ng tahimik, lalong-lalo na ang mga kapwa natin tao na mga katutubo. Kapag nasunod mo ang gusto ko, papayag na ako. Napapayag ni Canole si Lacanhunyo, kasabay nun ang pagpalakpak ng iba pang mga kasamahan nilang mga Datu, Raha at Lakan. Mga kasama, anong ibig sabihin niyan? Ibig bang sabihin ay... Ibig sabihin nun, pumapayag na rin kami sa mga sinabi mo. Ako, bilang nakakatandang Lakan, pumapayag din ako sa mga gusto mo. Ipaparating ko lang din sa iyo, Nole, na ikinatutuwa namin ang pagpaslang mo sa dalawang magkapatid na matagal nang sumusuway sa amin. Yan ang patakaran namin dito, na kapag lumabas sila sa aming isla ay bahala na sila sa buhay nila. Patawarin mo si Lacanhunyo kung inaakala mong galit ang nararamdaman niya, pues nagkakamali ka. Ganito kami dito, kaya naming isubasta ang mga mahal namin sa buhay kesa naman baliin ang aming mga patakaran. Ganun po ba? Napakasarap sa pakiramdam. Yung inaakala kong digmaan ang pupuntahan ko pero hindi pala. Nasurpresa po ako. Nasurpresa ako. Maraming salamat ho sa pagtanggap nyo sa akin. Nang dahil dyan, meron na naman akong mga bagong kapanalig. Mga kapanalig, kung ako ba'y hihingi ng tulong sa inyo para patigilin yung mga ginagawa ng aking mga kalaban, tutugunan nyo ba yon? Bilang bagong kapanalig, tutugon kami sa iyong panawagan, basta't alam naming ito ay nasa tamang katwiran. Salamat ho. Salamat. Kaya pala ang sabi sa akin ng inyong mandirigma, may dahilan ng pagpapatawad sa akin. Kala ko nga patawag patawad pala. O tama ka, maging ang aswang na gumagabi sa iyo kaya kanya pinipikon. Dahil alam na noon ang mga mangyayari. Sinadya namin nagabayan ka mula sa karagatan upang makarating ka ng maayos dito para sa ating pagkakasunduan. Kaya naman pala. Patawad din po sa mga nagawa ko sa inyong mga tagapagbantay. Wala yon. Ayos lang yon. Ang pinaka-importante ngayon, nagkasundo tayo
na magiging magkapanalig na tayo mula sa ngayon. Pero ito ang tandaan mo, Nole. Marami pang mga nabubuhay na lakan na mga datu at raha. Hindi lahat ay iisa ang katuwiran at hindi lahat ng lakan, datu at raha ay nagkakasundo sa lahat ng bagay. Kung meron ka mang makalaban na katulad namin, kahit nasaan ka pa, tawagin mo ang aking pangalan. Tawagin mo at magsusugo ako ng isa kong tagapagbantay. Papupuntahan kita kung nasaan ka man. Aalamin namin kung nasan ka para ikay aming mapagdalhan ng tulong. Salamat ho talaga. Unang beses pa lang itong nangyari sa akin. Hindi ko talaga iniisip na magkakaroon ako ng mga kapanalig na katulad nyo. Napakalaking bagay niyan para sa akin. Nang dahil dyan, maraming buhay ng tao ang maisasalba laban sa alagad ng kadiliman. Nuulit ko ho, maraming salamat ho sa inyo. Ako ho si Nole. Nagsayang ako ng araw pero hindi pala sayang dahil makabuluhan pala ang pagpunta ko rito. Paano? Hindi na ako magtatagal. Kailangan ko na rin hong magpaalam dahil meron akong mga pasanin na iniwan sa amin. Maraming salamat sa pagpapaunlak ng pag-aanyaya namin sa iyo. Mag-iingat ka bagong kapanalig. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka! Ikaw na naman? Kaya pala pinipikon mo ko mula sa karagatan dahil alam mo na mangyayari. Oo naman, sa palagay mo, ha? Makikihalo ba ako sa iyo kumain kung galit sa iyo ang aming lakan? Malamang hindi. Malamang na tinraidor na kita. Malamang na pinatay na kita. Malamang napapatayin kita sa pamamagitan ng aking mga lasyon na usyala. Lola? Oh, nandito ako. Kaya pala parang napansin ko nagbibigay ka nung naglalaban ng ating mga usal. Tumuloy ka na. Lahat ng mga nandito ay hindi namin itinuturing na alipin. Lahat ng mga naririto ay tinuturing naming kapamilya. Mali ang akala mo. Hindi porket meron akong 3 mundo medalyon ay magiging masama na ako. Napansin mo ba ang isang tumpok na gabunan? Hindi ka rin nila inano at nandito siya ngayon. Kamusta ka na? Siguro naman napansin mo na hindi ka namin sinaktan. Hinayaan lang namin na makaalis ka sa lugar namin. Gabunan, sabi ko na nga mga gabunan kayo. Salamat Walang anuman yun makakaalis ka na. Mga kababayan, hanggang dito lang po ang ating kwento. Walang digmaan ano? Salamat!